Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa unang araw ng kanyang 5-day visit sa India ang layunin ng bansa na palakasin ang bilateral relation nito at magkaroon ng strategic partnership ang dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, pagtitibayin palalo ang kooperasyon ng Pilipinas at India sa maraming larangan kabilang na ang depensa, trade and investment, kalusugan, turismo at iba pa. Binigyang diin naman ni PBBM ang lumalawak na impluwensya ng India sa ekonomiya at ang kahalagahan ng estratehiyang ito sa Indo-Pasipiko. Samantala, nabanggit din ng Pangulo ang nakatakdang pagpirma nito patungkol sa Social Security Agreement ng dalawang bansa. Panawagan naman ni Senator Kiko Pangilinan na mag-issue ng status quo ante-order at magpatawag ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay ng naging ruling nito sa kaso ni Vice President Sara Duterte nitong kamakailan. Ito ay batay sa mungkahi ni retired Chief Justice Artemio Panganiban kasunod ng paghahain ng Kamara ng Motion for Reconsideration kaugnay ng pagdedeklara ng Korte na unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain ng Kamara laban sa bise dahil sa paglabag sa 1-year bar. Bilang ang Korte ang huling tagapamagitan sa mga usaping pangkonstitusyon, apela ni Pangilinan na desisyonan na ng SC ang Motion for Reconsideration. Ito ay upang maiwasan anya ang pagkakaroon ng constitutional crisis na posibleng magresulta sa pagkakawatak-watak ng bansa at pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga demokratikong institusyon ng bansa. Target ng Committee on Finance ng Senado na pinamumunuan ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian na tawaging education budget ang national budget sa susunod na taon. Narito ang ulat. Education budget. Ito ang target na gawing prioridad para sa 2026 national budget batay sa pahayag ni Neophyte Committee Chair on Finance Senator Sherwin Gatchalian nitong Lunes sa isang media forum sa Senado. So ang target namin, ang 2026 budget ay tatawaging education budget. Of course, this doesn't mean na hindi natin pa-prioritize yung iba pang mga pangangailangan natin, no? But we will just put emphasis and priority on education. Bukod dito ay sinusulong din ng kanilang komite na pataasin sa 4% ang gross domestic product ng education budget para sa susunod na taon. Ayon sa senador, bahagi ng paghahanda ng kaniyang panel sa 20th Congress ang pakikipag-ugnayan sa Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Kamara upang paliitin ang mga prioridad para sa iminumungkahing budget, gayon din ang isang proposed calendar. At para naman sa transparency ng pambansang budget, target ni Gatchalian na irekomenda na i-publish online ang buong proseso ng budget. Isang objective kaya natin ginagawa to solicit public participation in analysis. Talagang komplikado yung budget at kung mayroong mga suggestions ang taong bayan or mga analysts, they can reach out to us through the Senate website or to our own personal website. Kaugnay nito ay tiniyak ng senador na pinag-aaralan na nila kung paano padadaliin ang mga detalye sa rekomendasyong website upang madaling maintindihan kapag inilabas sa publiko. Ito ay dahil sa kasalukuyan, tanging National Expenditure Program na siyang proposed budget ng Malacanang at General Appropriations Act o ang pinal na budget na ipinasa ng Kongreso ang naka-upload lamang sa website ng Department of Budget and Management. Binigyang diin din niya na sa ilalim ng kanyang pamumuno, walang mga sorpresang paglalaan ng pondo na lumalampas sa tamang proseso ng pambatasan ang makakalusot. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naghain ng panukalang batas si ML Party List Representative Laila De Lima sa Freedom on Information Bill at nagpahayag ng pag-asang magbago ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Yes, there is a provision here about mandatory disclosure of SALPs. Lahat ng mga sakop.
Ito ang naging pahayag matapos maghain ng panukalang batas si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima nitong Lunes habang binigyan linaw na maaari pang magsagawa ng impeachment trial ang Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay de Lima, bagamat nadeklara na ang desisyon ng Korte Suprema, maaari itong magbago kung papaboran ang mosyon para sa rekonsiderasyon ng Kamara. Dito ay pinaliwanag ng kongresista na kapag pinaboran ang mosyon, obligado ang Senado na sundin ang magiging utos ng Korte Suprema. Aniya, kung idedeklarang constitutional ang ika-4 na ihahaing complaint, muling gagalaw ang proseso ng impeachment. Dito kanya ring binanggit na may mga naitalang pagkakataon na binawi ng Korte Suprema ang sarili nitong mga desisyon, una nang napagkaisahan. Pwede pa naman yan mabago. If the motion for reconsideration is granted by the Supreme Court, then the Senate cannot also do anything. Kasi the Supreme Court now says hindi unconstitutional yung fourth impeachment complaint. Pahayag pa ni de Lima, hindi pa tuluyang natatapos ang impeachment process at umaasa silang magkaroon ng pagbabago sa desisyon. Samantala, inaasahang magsagawa ng pagdinig ang Senado sa darating na Miyerkules kaugnay sa issue. Matatandaan noong July 25, inihayag ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang reklamong impeachment dahil sa paglabag sa 1 taong limitasyon sa paghahain nito. Gayunpaman, humiling ang Kongreso na ipagpaliban muna ng Senado ang anumang hakbang hanggang maresolba ang kanilang apela. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga kongresista na magiging daan ang kanilang hakbang sa pagbabalik ng demokratikong proseso ng pananagutan sa pamahalaan sa pamamagitan ng paghahain ng batas sa Freedom of Information Bill. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita naman, arestado ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Bureau of Immigration o BI ang mga Chinese national sa Pasay bunsod ng pagkakasangkot sa crypto scam hub. Ayon sa BI, ang operasyong ito ay nakakasira ng digital at legal system ng bansa kung kaya't ipinag-uutos ni Pangulong Marcos ang pagsugpo nito. Sa operasyon, nahuli ang 18 at 2 babaeng Chinese at kasalukuyang nasa BI Deportation Facility. Kabilang naman si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa opisyal na delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang state visit sa India bilang paggunita sa ika-75 na anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa. Sa pagbisita, makikipagpulong si Secretary Frasco sa mga pangunahing stakeholder ng turismo at negosyo sa India, kabilang ang FICCI at malalaking airline upang palakasin ang pagdagsa ng mga turistang Indian sa Pilipinas. Layunin din ng kalihim na patatagin ang ugnayan sa turismo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng konektibidad, promosyon ng mga destinasyon at pakikipagtulungan sa industriya ng pelikula at paglalakbay sa India. Tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 1 o FO1 sa Ilocos Region dulot ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Ang DSWD FO1 ay nag-abot ng tulong sa Barangay Santa Rosa, San Juan at La Union na labis na tinamaan ng kalamidad. Bukod sa mga nabanggit na lugar, tumanggap din ng Family Food Packs o FFPs ang Bulinaw, Pangasinan, Bayan ng Dasol at Lungsod ng Alaminos, Pangasinan. Higit 7,000 mga pamilya naman ang nakatanggap ng FFP sa rehiyon. Samantala, nagpalitan ng kaalaman patungkol sa teknolohiya ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga delegado ng Tokyo Metropolitan Government kaugnay ng courtesy visit nito sa tanggapan ng ahensya sa Pasig City nitong Lunes. Sa pulong ay binahagi ng MMDA sa mga delegado ang mga proyekto at programa nito tungo sa pag-unlad ng Metro Manila.
Karangalan namang itinuturing ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang pagiging bahagi ng ahensya sa Global City Network for Sustainability na isang collaborative network ng mga pinuno at matataas na opisyal mula sa iba't ibang lungsod sa mundo na aktibong nagbabahagi ng kaalaman upang malutas ang mga karaniwang issue sa lungsod. Susunod sa News Force. Pasay City nagsagawa ng clearing at cleaning operations sa mga bangketa. ASC sa Quezon City nagbukas ng bagong sports facilities para sa mga training athlete. Brazil ex-President Bolsonaro inisyuhan ng house arrest order ng BSC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.